Ha? Tatanggalan ng damo. Tataniman. Tatanong. Papabulig ako ulit pag buwan mo. Ito na nga natin. Hindi ako makapalit na ng dugas. Magtatanim kayo ng palay. Malawak yung tataniman. Kumusta na si Daniel? Baby. Baby. Baby cute. Ito si Danica. Oh. Parigo. Bless you. Hindi pa naligo. May kapariguan ko. Mga mata pa malada mga ini. Kakagising lang. Mga mata pa. Palakarin mo muna dyan para exercise. Kung kakagising lang. Brown out pa dama. Walang kuryente. Waray. Ay kang pagkagabihan kuan alas 9. Hello baby. Sige, walking. Ganyan siya Cute. Kuha ko na yung ano niya, yung resulta ng ano niya, laboratory. Kailan ka nagpunta sa Tacloban? Lunes. Ano ba ngayon, Thursday? Wednesday. Lunes ano? Sinama mo to? Kasama. Kasi inano pa siya, tinimbang, tapos inano pa yung height niya. Anong sabi ng doktor? May ano siya, may ubo siya na, sikreto lang na ubo. Paano Tapos sinarinis yung nasa loob na ubo? Parang nasa loob lang. Hindi pansin, ganon. Hindi pansin. Kasi minsan umuubo siya, pero isang araw, minsan hindi umuubo. Kaya na ano ko na wala namang sakit. Pero sa x-ray niya, mayroon. Kaya nakita doon. Nalagnat. Kaso nung inano siya sa, yung pang ano sa temperatura. Hindi wala naman. Normal naman. Basta yung ano lang, yung ubo niya, kailangan anuhin muna gamutin. Tapos pag nagamot na, tsaka babalik doon. Tapos operahan na. Siguro operahan na yun. Okay, schedule muna. Nasaan yung iyong Nandito yung Kuya, malapit na maoperahan si Kuya. tinatago. Malapit na maoperahan. Bali. Ito yung ano niya. Ito. Bali, ito yung ito. ECG yung isa. ECG. Ito yata yung ECG. Yung bago mong nakuha nung Lunes. Parang ito yata yun. Yung isa lang. Wala namang iba dito. Laboratory tapos na din. Laboratory. Ito yung request sa ano pag i-x-ray na naman pag maano na yung matapos yung 7 days. 7 days ang gamutan. Pag matapos na. Binilhan mo na to ng gamot sa ubo. Meron na yung dalawa ang binili ko. Patingin, anong gamot yun? Ayan. Sisilin yung irinisitan nila. Papagalingin muna yung Pagagalingin ubo muna. bago kayo bumalik doon. Bali, bago bumalik. Isang linggo to? Isang linggo. Benedicts. May isa pa niyan. Kasi nung bumili ako, sabi ng ng tindera, hindi daw magkakasya yan, dalawahin mo na lang. Kaya dalawang binili ko. Antibacterial. So, saan yung sinasabi mong request? Ito yung request. Pagbalik ko doon, papa-x-ray na naman siya kung okay na yung... Dalawang x-ray. Bali, dalawang. Kasi yung una, may nakitang... Ano ba yung nakita doon? Sa baga niya yung may plema. May plema. Kaya uulitin. Ulitin naman. Sa after 1 week. Pag gumaling na yung ubo niya. Tapos, anong sabi ng doktor? Kasi I-schedule na. I-schedule, hindi daw sila mag-opera pag may katawan. May plema at ubo. Kailangan clear. Clear siya. Magaling talaga. Bali, ito na yung niya. Sunod na yan. Mabilis na yan, kuya. Yung mga papel niya. Yung laboratory niya, okay naman. Basta yun lang yung yung may lang siya. Okay naman to lahat. Sit down, baby. Sit down dito. Hindi ka dani ka.
So, examination, ito yung sa x-ray niya, chest pain. Clinical data, chest pain. Procedure, chest pal. View. There are accentuated bronchoscopal markings. The cardiac shadow is within normal limits. The trachea is midline. The costophrenic angles, posterior gutters, and hemidiaphragms are intact. The osseous structures and soft tissues are unremarkable. Ang impression dito sa kanyang x-ray, meron siyang bronchitis. Kaya siguro kailangan naresetahan siya ng gamot na yan. Oo. Gagamutin muna daw. Hmm? Siguro kung okay, na-schedule na siguro to. Kung walang Ng operation, ano. Kasi pag umaga nag-uupira sila hanggang alauna. Mabilis lang yan. Sa alauna, doon Basta silang lang. check up. Ang daming tao nung Lunes. Nako. Buti nga nakuha mo. Yung iba niyang pipila ka ng... Diyan ako na sa, yung ipapaano ko na sa, bababasa ko na dyan ako bale na, natagalan kasi pila eh. Halos yung iba nang doon sa gilid, tapos may sa upuan. Blood typing itong isa ka po. Ang dami. Yung result ng kanya blood typing. Type B siya, B positive. Tapos, itong isa, hematology result form. CBC naman. So, ang naging problema lang talaga yung yung ubo, yung bronchitis, kaya hindi muna siya in-schedule. Hindi. Sana sa pagbalik ko, okay na para maaga maoperahan. Na-i-schedule na yan. After 1 week, balik ka ulit, ha? Pag nag-isang linggo. X-ray, panibagong X-ray. Mas na-kompleto ko na lahat yung papel niya eh. Oo. Na-kompleto ko na may... Pag may schedule na, tapos hingi ka ng medical abstract doon, malaman mo kung magkano ang gagastusin, saka ka na maglalakad sa Kapitolyo. Ganun yun ang proseso. Kasi hinihingian ako ng quotation daw. Quotation. May papel na ako dun eh. Sa Bale yun lang Kapitolyo. ang yung quotation. Hindi talaga ko makukuha mo yan pag walang quotation. Yun yung ibibigay ng doktor. Siguro, yun, ipa-confine mo muna daw yun. Kukonfine muna. Pa-confine bago kuha yung Kasi sila daw ang magbibigay ng kung magkaanong magagastos. Ganun. Kasi minsan wala dyan sa loob gamot eh. Sa labas ka talaga bibili. Pag wala ang hospital, ang ganyang medisina o sa malasakit center, mauobliga kang bumili. So, kailangan meron kang extra na pera na nakapondo, Kaya kung meron tayong natatanggap na mga tulong, isave natin doon, ha, kuya? Para, syempre, hindi laging may magbibigay. Hindi kayo mahihirapan pag meron man. Yung Bibilihin sa labas. na pera yung binigay sa akin. Ang laking tulong mo eh. Di ba? May Nakapunta ka natira doon. pa dyan. May natira pa. Sige lang, isave mo lang sa pagkain ninyo, tapos sa pamasahe ulit. Yun, ito yung kanyang chemistry result form. Creatinine, potassium, sodium. Ang dami palang ginawa. Marami. Hindi lang dugo. Pati yung mga creatinine. Nahihilo na ako dun. Punta ka doon, sige. Ito, meron siyang urinalysis result din. Microscopy result form ng urinalysis. Nandito na ako, sabi ko. Yan, ang dami. Tapusin mo na, kararin mo na to. Sana ganito ang gawin ni Jacqueline. Oo, yung batang walang butas ang pet yung anak niya. Ba't kumusta na? Pinuntahan namin kahapon, hindi pa rin siya nagpupunta sa Tacloban. Mabuti pa yung anak niya, naglalakad dito talaga. Kaya niyang sama-samahan. Kahit isa masa ito talaga, karga-karga ko pa, magsusulat ako. Marami yung nabibilib sa'yo sa mga comment, di ba? Kasi, Minsan nga, na lang, yung nurse na lang, sige kuya, ako na lang.
Kasi, Nakikita na pa ng mga nasaan yung asawa mo? Tinatanong nila yung asawa. Na ang dapat, raming nagtatanong doon, nasaan yung asawa mo? Ba't wala kang kasama? Sabi ko, iniwanan kami. Kumbira naman. na dapat ang nag-aasikaso ang babae, ang nanay, pero siya, diba? Doon nga sa nung gabi. Kasi alas 6 na ako talaga natapos yung Nung Monday. nung nagpunta ako doon, sabi ko, wala, hindi na ako makakauwi. Baka sakali ako, nagpakyaw pa ako ng tricycle sa 200 ang hiningi. Diyan sa, sa downtown. Ganun sa Tacloban. 200 kasi gusto ko makauwi. Yun, nagtanong ako sa may tricycle kasi alam nila. Kuya, may masakyan pa kaya ako papuntang Borongan? Sige, ako, mayroon. Yun, para magmadali, yun, sinakyan ko diretso. Yung iba doon, sa totoo lang, nananaga. Kung alam nila na hindi ka taga Tacloban. Mura lang, sabi ng presyo, mura lang. Pag nung doon na, lahat talaga ng pinuntan namin ng ban-ban yung terminal ng mga van, wala na talaga. sakay. Wala. Imbes na maano sila, maaawa kasi nga Lalo na pag ganyan. may sakit yung Tapos, nung nandun na, sa magkano? 200. Kahit yung papuntang airport, sa totoo lang, sa Tacloban, ako, talamak dyan. 200. Marami yan. Pag bum- Halos lahat yan. Pag umuwi ka from Manila to Tacloban, sakay ka dyan ng tricycle. Singilin sa'yo 500, papunta sa bayan lang yan. Kasi alam nila galing kang Manila. Hindi ka pa nila papasakayin. Baling Manila, may Pero kuya, nakauwi ka nung gabi. Nakauwi ako, alas 9 na ako nakasakay dun eh. Nandun ako sa airport. Sa terminal, bali dun na lang ako magpapaumaga. Tapos may dun, lalaki na, siguro papaumaga din siya. Naawa sa akin, may sa akin ako mo tapos unan. Sige, pahigayin mo yung bata. Behave lang naman siya, oh. So tayo nga Kahit iwan lang. iwan ko muna si baby. Bibili lang ako ng pagkain kasi gutom na ako eh. Tapos may umano na lalaki. Sinong papuntang Borongan. Sabi ko ako. Sige. Kailangan isa pa. Nung Wala pumunta nang isa. kayo, nung mga Lunes, anong oras ka umalis? Alas 6. Alas 6. Nakaalis dyan. Kasi sinaboy-saboy hiuday. Dito. Ha, baby? Hindi ka maagi, ha? Yung Bigyan mo pamasahe muna ko ng pa dito, biskwit. 700. Para Isa lang ako. Pasahero. Isa ka lang. Isa lang ako kasi may kinarga ng mga bagahe galing sa airport. Bali kami lang nidanda ng pasahero. Solo ko yung mga upuan doon. Kaya 700 na yung siningil. walang masyadong pasahero. Nakarating na ako dyan sa alauna. So yun ka po ang ating update kay Daniel. Another x-ray na naman sa ba ngayon? Kailan ka nagpunta? Lunes. Okay, so babalik ka pag gumaling yung ubo niya, ay yung bronchitis niya. 7 araw. Oo, ituloy mo lang tong gamot. Ano ba yun? 3 times a day? 3 times a day. Oo, tapos isang teaspoon or 4 ml. 4 ml. Sige, yun yung sundin mo ha, para gumaling. Pina- After nyan, bibilang ka ng 25, 26, 27, 28, 29, 30. May 31 ba? Wala. Pero Tapos sa 1, December na 2, ako babalik. December 3. December 3 na. Oo, December 3 ka babalik. Para ma-x-ray ulit siya kasi may another request. Sana clear na sa susunod kuya. Pag mo munang ilabas ng ilabas kasi maulan. Hindi, ito lang laman to. Tapos yung pagpapawis niya ng damit niya. Oo, laging lagyan yung likod ng... Kagabi talaga kasi brown out hanggang may pawis talaga siya. Sa Borongan. Hindi man brown out. Dito Hinubaran lang sa ko nga mga siya baryo. ng damit. Minsan hinubaran ko yun ng damit kasi pawisin yan. Oo, so ayun, kahit pa paano nakuha na yung resulta, siguro okay naman ang mga resulta. Kasi kung hindi okay, sasabihin din ng doktor na Yun lang talaga. mag-take ka rin ng medisina para sa ganito.
So, ang advice lang ng doktor, Yung resita niya. ito yung panibagong request for x-ray. Wala ka namang binabayaran sa x-ray, mapila ka lang doon. Mayroon. Meron din. Inaano ko pa sa tingog. Silang naggagawa ng tapos pupunta ako sa tingog. Sila na bali, siguro sila nang babayad. Pero wala kang nilalabas na pera. Wala po. Ilalakad mo lang. Nilalakad po lang. Yun, sige. Tuloy mo na to, kuya, ha, para hopefully bago magpasko, maoperahan itong anak mo. Tsaka, konting tiis na lang. Pagkatapos ng mata, susunod natin yung pandinig niya. Tainga. Sabi naman din ng doktor nung sinamahan natin sila na may referral din, Referral kaso lang nang doon sa sa yung referral sa St. Paul's. Sinpol sa Kapitolyo. Ayan ang inano nila. pwede mo naman kunin yun siguro, Mare-recoup Pero pa may dito, may pang Xerox. yung Xerox. Xerox. Oo. Kasi yun yung ating next na gagawin. Dapat lagi kang may Xerox talaga para hindi misplace. Okay, so balik ka ng December 3. Pagalingin mo yung kanyang bronchitis. Isang linggo. Baby? Ito na lang ipapakita ko pag balik ko doon ito. Kagad ko sa radiographic doon ako pupunta sa X-ray. Yun lang ang gagawin doon. Tapos, pag na siya, magaling na siguro mag-schedule na yung doktor. Schedule na. Kung kailan ka babalik ulit para sa operation. Marami din doon nagpapaanan. Pilat. Sabi ko, kahit naman yung siguro mapipira, doon eh. Oo, dahil nga, kung pupunta ka sa itong mga private hospital, ang laki ng bayad mo. Tapos pila din naman. Pipila Kasi din. nakikita ko. Although mabilis, kung may pera ka, agad-agadaanan, pero may schedule din kung kailan. Ang pinagkaiba lang, pag dyan ka sa Sa private. government hospital, talagang halos wala kang babayadan. Magtiyaga lang, magtiis, kasi talagang maraming nanghihingi ng tulong. Actually, ngayong araw, nag-message si Tatay Renato, yung kasabayan natin, papunta doon. Yung anak niya may sa ulo, may tumor. Ngayon din niya dadalhin, ipapabasa ang bala yung MRI kasi nga nung isang linggo nagbagyo, hindi siya natuloy. Kaya ngayon, bukas i-update naman natin yun. So ito, 3 bata po yung ating patuloy na ina-update ka po. Sino yung babae? Hindi pa pala nagpunta siya. Hindi pa. Sinabihan ko Sabi ko, kahapon madali lang kumilos naman yung siya. anak niya na Oo. Gusto pa niya sa private kay 80,000 daw. Sabi ko hindi dahil wala tayong pera. Sabi niya sa Maganda naman sa kasi wala talagang sa government ka. Maganda sa government kasi wala. Parehas lang naman yung doktor. Oo, magtitiis lang. Ito nga, sabi ko, kung ganyan yung anak ko na naglalakad, may iwan ko. Ito nga, kailangan karga-karga ko pa. Oo. Kailangan talaga pag tayo humihingi ng tulong, kikilos tayo, magtiyaga tayo. Maswerte na lang kung meron kagaya niyan. Ikaw, maswerte ka dahil nakilala ka namin, nakakaalalay kami sa mga pamasahe, di ba? Yung iba walang inaasahan na pamasahe. Kaya habang ulit-ulit ko sinasabi sa mga kagaya ninyong natutulungan, samantalahin natin yung pagkakataon na meron support. Yan, nung huli si Tita Alice, di ba, nagbigay ng pamasahe at saka si Madam Shelton. Ngayon nag-message si Tita Elisa. Yan, para may magamit ulit kayo doon. Basta yung mga nare-receive nating pondo, tulong, kung meron sobra, i-save nyo lang kasi yun nga, hindi lagi may nagbibigay. Ha, kuya? Para hindi ka mahihirapan pag mag-start na yung operation, may panggastos, pambili ng gamot or ano man. Yung una na yung pang ginamit kong paglakad doon. Tapos nakapunta pa ako sa Tacloban. Kaso lang yung iba nagamit din namin sa pagkain kasi wala namang problema basta para sa pagkain at saka wala din naman akong trabaho.
O, at saka kailangan mo siguro mag-sideline. Yun nga, ano ako sa sideline pag minsan may pumupunta dito na pagtabas ng damo. Magaling ka magtabas. Nagtatabas talaga ako. Kanina nga, galing ako sa ano eh. Maputik pa yung paa niya. Inanuhan ko yung, yung hag na, yung palayan. Wala yan. Inuhan ko, pinabasan ko ng damo. Kasi ano ng ulan eh. Tulong ka sa pagpalay para libre ng bigas. Kanino ba yun sa tatay mo? Sa tiyahin ko. Tiyahin. Yung pinsan ng nanay ko. Ito may pinapabigay si Tita Elisa. 3,000 pesos ito magamit sa Ano ko na naman, kay Daniel. ano ko muna to eh. Tatago. Kasi Tago para mo pag muna. may tira pa naman dyan, Yung huli. yung huli. Kasi nagpunta ng kapatid ko dito, nagdala ng bigas. Yung nakalibre din ako ng Libre bigas. kayong bigas. Nagpunta dito, siguro mga 10 kilo yun ang dala niya. Kasi nagpakiskis na daw sila tatay. Kaya pinadalan ako ng bigas dito. Sabi ko mga hindi rin ako bibili. Kasi sabi ko mahal ng bigas. Kaya nag-ano nga ako na tumulong sa pag-ano ng palay, pagtanim para. Hindi na ako bibili. Yung hahanapin ko na lang yung pang-ulam, tapos yung panggatas dito, pang diaper. Siguro pag naoperahan na to, parang matuturuan ko na din to kung paano sa CR pumunta. Hindi na yung parang Ito kasi, ganito talaga, dinadiaper talaga siya. maano na siya, makakakilos ng normal. Kakakilos na kasi yung mga galaw natin, parang Kasi hindi na siya matatakot maglakad. Tsaka pag nakadinig, yan, okay na. Tuloy-tuloy na yan. siguro, giging okay. Pero wala namang imposible sa Diyos. Basta umasa lang tayo sa kanila. Yan, basta pagtiyagaan mo, ilang ano lang yan, ilang push na lang, nandun na tayo sa proseso. Nasa, ano na tayo, nasa Schedule na lang at saka yung Schedule na lang pagpapagaling talaga. ng kanyang bronchitis para ma-operahan na siya. yung ano pa talaga, kung Napakagandang ano yan, napakagandang regalo pag na-accomplish natin ngayong bago magpasko. ano, parang umano na yung, lumuluwag na yung ano ko eh. Yung sabi ko malapit na sa Hayaan mo na lang yung asawa mo kung wala. hindi pa ba nagpupunta dito. Hindi naman ako nakikialam na sa kanya. Sa bagay, may pamilya na din ano. May pamilya naman siya, may asawa. Bahala na siya sa sarili niya. Hindi Kung susuporta nagsusustain. siya sa ano, suporta siya. Kung hindi naman, okay lang din naman. Kasi malakas pa naman ako. Pero talagang umalis siya ng gano'n dahil sa sitwasyon Ito, yung kahirapan. kasi doon ko nung nagtatalo kami nung kinuha ko to, pinakuhaan niya. Sabi, wala pag-asa, wala daw pag-asa na ano. Nagumaling Kaya- ito. Ang grabe ng pakialamero. Sabi ko, kung ganyan naman na mga bagay na ano, pwede naman pag-usapan niya, naayos naman yan eh. Yung mga ganyan. Pero wala kang ginawang masama sa kanya. Wala naman. Trabaho lang ako eh. Trabaho bahay lang yung ano ko. Trabaho bahay. Talagang napagod na siya sa pag-aalaga. Tsaka sa sitwasyon niyo siguro. Bakit ako siguro hindi ako napapagod? Pero hindi, kung matino kang Matino ka magulang, naman hindi mo talagang naman magulang. iiwan ang anak mo, di ba? Kahit man wala kayong Yung masyadong iba nga, na ano, mas mahirap Pera. pa talaga. talagang aalagaan mo pa din. Ito nga kung siguro kagaya lang ako sa iniisip. Siguro matagal na akong umalis. Iniiwan ko to. Saka kanino mo naman iiwan niya. Yun nga, kung gusto, yung pag-iisip ko siguro, yung kung gaya sa kanya. Nung magkasama pa kayo. Kaso lang yung akin talaga, sabi ko wala talagang mag-aalaga sa kanya. Naawa ako dito Nakakaawa sa kalagayan niya. Mas Mas dapat araw-araw ko siya na nakikita na ganyan. Mas dapat nga natin yan Kaya nga alagaan. nagpapasalamat nga ako sa inyo na nakilala niyo ako. Paano ba ito nakilala? Kasi nung unang vlog, hindi ako ang nag-vlog dito sa inyo eh. Si Si Ate Ruby. Ate Ruby yung pumunta dito. oo. Si yung pinsan ko nag-message. Sa'yo. Oo. Si Sheila dyan. Nag-message sa akin. Tapos sabi ko kila Ate Ruby na puntahan dito. Pinakita ko sa inyo yung picture.
Tapos hinanap nyo dito sa barangay nila. O, di ba, ano na yun? Way na yun ng ating Diyos na makilala kayo, matulungan kayo ng ating mga titas. Siguro yung biglang alis din lang naman ako sa amin. Sabi ko, doon kaya ako mag-stay sa lugar ng nanay ko. Bali dito na. Siguro, kagagawan yun ng Diyos na. Siguro may pupunta na tao doon. Talagang Diyos talaga. Maganda talaga. May Gagamit talaga siya ng tao na ano. hinihipo ng ating Diyos yung mga nanonood na matulungan, maging okay yung anak mo. Huwag kang Papasalamat mag-give talaga up kahit man wala na yung asawa mo. Wala na sa akin yun. Sige lang, diba Ate Ruby? Bakit pa naman ako gigive up? Ayan, malapit. Ito, ginusto ko to eh. Oo. Kaya yan. Hanggang Malapit sa ka nang matapos makita, yung Daniel. mga procedure sa kanya. Masayahin ito pag nakakita siguro. Siguro, Ngayon parang ano-ano to pag nakakita. Pag nakakita to, kailangan talaga. Hindi ito pa palabas-labasin kasi baka malayo. maninibago yan. Hindi pa sanay. At saka makakapaglaro Kasi na hindi sila ni, nakakarinig. ni Danica ng normal. Ano, baby? Unti-unti mo yan. Palagi pag dadating ko dito, napaoperahan na ba si Kuya? Hindi pa. Nakita na ko ni Kuya. Malapit Palaging na. sinasabi sa akin ng bata na to. Ayan, mag-thank you muna kay Tita Elisa dito sa binigay sa'yo. Thank you, Tita Elisa. May gagamitin na naman ako. Pagbalik ko sa Tacloban. Malaking tulong naman to sa akin. Ano, sa pamasahe. Tsaka minsan may wala sa walang gamot sa diyan sa ospital sa labas. Generic na. Kahit generic, okay naman. Ano naman ang generic? Basta tama lang yung pag-inom, susundin mo lang. Doon naman sa sa resita. Pinano ko nga sa na, sabi ko, ma'am, ipaano mo na lang. So, kung Sinusungkit na naman ang mata. sungkitin baka maluwa. Lumuluwa pag ginaganyan niya, Lumuluwa. Kunting na lang, kunting Thank panahon. you. May gagamitin naman ako. Malaking tulong na naman to sa akin. Minsan, hindi rin ako nakakapag-sideline eh. Kasi minsan walang naiiwan dito sa anak ko. O sige kuya ha, hindi kami mag-iiyak kay nga di pa kami ha. Tamantakop, hain tamantakop. Ang tupa ka mo. Ato pa ito ha. Di ba di na-crossing nga, diretso may diretso balakdas. Tapag liko nga di. Yung paliko. Nakapakuan, nakabata, nakapanguan na. Matag ka mabibidan eh. Yatag. Okay, Pati tumarong ko thank pa you naman yung Tita gamot. Ruby. Kakaunin ko pa na anay. Oo, bago mo pa inumin, dapat kumakain Minsan mo. pinasuso. Kagabi nga, sinimulan ko kagabi pa anuhin yan. Kasi nakabibili ko lang yan eh. Okay, welcome po.